Hello mga kachikaan! Welcome back to Kachikaan with Marge. Today we are honored to have a very special guest with us. She is a loving mother of three, a dedicated housewife, a woman behind Kamay ng Pag-asa, the one who runs a charity to help people who are sick. Let us all welcome Mom Cherry! Thank you so much. Can you introduce yourself muna para makilala ng mga tao sino po si Mom Cherry? So, I'm Cherry Ann Ahero, a stay-at-home mom here in Texas, USA. So, like what you said, tatlo yung anak ko na dalawang magaganda at isang gwapo. Yeah. But before that, teacher ako sa Philippines for 8 years bago kami nag-migrate dito. Yun. Ano po yung tinuturo niyo? Mathematics. Mathematics Yep. sa high school. No, I started teaching, I think, 2 years sa private school, Catholic school, elementary. Then I transferred to DepEd 2011 to 2017 2017 high school. So nag-migrate kayo Yeah. after 2017 here? No, not November 8, 2017. Oh, wow. Thank you so Ano po much. yung napakasayang nangyari sa buhay niyo being a mom? Honestly, lahat, everyday masaya siya eh. Parang journey siya. Kasi stay-at-home mom nga ako. So nakikita ko yung lahat ng developmental stage nila. Nakikita ko kung paano sila tumayo, naglakad, nadapa. Hindi naman lahat kasi ng mami katulad ko na may pribilehiyo na makita yun, di ba? Kasi may mga working mom. So, thankful ako kasi nakikita ko yun. Yeah. Lahat ng development nila. Oo, tsaka alam naman natin na lahat ng mga mothers, yun talaga yung parang wish nila na to be with their kids, Yeah. tapos parang makita yung yung Yeah. itsura ng situation nila pag uwi ng school. Siyempre, that's like a simple way na parang you are telling your kids na I love my kids so much, na inaaruga mo sila. Pero alam naman natin, meron din mga hamon sa buhay, di ba? Ano po yung mga struggles nyo or na-face nyo na mga hamon sa buhay ng pagiging isang ina? Kasi nga 'di ba dito sa Amerika, tayo-tayo lang. So CS ako 3 beses. Hindi katulad sa Pilipinas na aalagaan ka, dapat pagka anak mo may rest ka pa. Dito hindi eh. Kahit CS kami, tahi kami, masakit sa'yo, ikikilos ka kasi walang gagawa, 'di ba? So I had postpartum depression, I think during my second pregnancy. Nagkaroon ako ng matinding migraine. For 17 days hindi ako tumatayo ng kama. I think that one is during pandemic. So yung asawa ko, remote siya that time, thanks be to God. Kasi siya yung nag-alaga kay Elise. Parang 1 year old pa lang si Elise noon. Tapos nanganak ako. Tapos sabay-sabay siya nag-aalaga, nagtatrabaho siya. Ako nakahiga sa kama kasi hindi nga ako makatayo noon. Yun. So parang blessing din no na there's a support system. Kasi dito sa Amerika, wala kang masasambit na parang mama or papa or maid, di ba? So parang kayo lang talagang dalawa sa yung asawa, which is a good thing also na may good husband ka, no? Good provider. Check. And also like a very loving husband. I can see it in Mr. Ahero's profile too na napaka maaruga niya sa inyo, di ba? Like all of you. Yeah, saka dito kasi talagang kakapitan mo si God. Lahat idadasal mo. Kasi wala kang kakapitan na iba. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa Pilipinas kung anong pinagdadaanan mo dito. Hindi rin naman nila tayo matutulungan dahil malayo sila. So, tayo, support system natin, yung asawa mo, yung mga anak mo, yung mga nasa paligid mo. Though yung mga nasa paligid natin, dahil busy rin sila, so kayo-kayo lang talaga sa loob ng pamilya. Saka yung faith talaga kay God. So, during 17 days nyo, yun yung parang kinapitan mo si God at saka yung husband mo. Sobra yun. Kasi during that time, napakaliit pa ni Elise. 1 year old pa lang siya. Nasundan na agad siya ni Eliana. Tapos, namatay yung mom ko. Sunod-sunod siya. Parang lahat, hindi ako kasi nagsasabi sa asawa ko lagi. Mas sinasarili ko siya. Ganun talaga ako. So, dahil sinasarili ko siya, nagka-postpartum ako. Yun, di ako nakakatayo sa kama. Siya talaga lahat yun gumagawa. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko kay God kasi hindi niya ako iniwan during those days. Sinamahan niya ako. Yun, and thanks be to God, talagang nalagpasan namin yun. Parang yung kung ma-imagine ko ba, parang ang sakit. Kasi 'di ba, knowing na you said na
your mom died. Iniisip ko pa lang yung simba ko sa akin. Parang, ang sakit. Di ba niya, Sobra. nanganak ka pa, CS ka pa niya. Sobra. Wala ka pang, parang si God lang talaga yung malapitan mo. Parang nangingilabot ako ngayon. Oh my Saka gosh. everything shall pass. Oo. Basta yung tiwala natin kay God, nandun talaga. Yun talaga yung pinanghawakan naming mag-asawa dito. Lahat dinadasal namin. Saka lagi kong iniisip na others have it worse. Yeah. Na alam mo yun na pag gumigising ako, kailangan yun yung isang dapat mong, unang-unang mong dapat ipagpasalamat na nasa Amerika kami, may okay yung asawa ko, nakakakain kami. Kumbaga pinoprovide ni God kung ano yung mga basic needs namin. Anong karapatan kong mag-complain? Di ba? Eh, yung ibang tao nga, nakikukuha nilang ngumiti sa kabila ng mas malalim pa nilang pinagdadaanan. Siguro yun nakatulong din sa akin. Ngayong gabi, nagba-Bible kaming mag-asawa. Kasama yung mga anak namin na maliliit pa. Tapos nagdadasal kami. Tapos isang umaga, nagising na lang ako na wala na yung sakit ng ulo ko. Kasi yung 17 days, ang iniisip ko nun, sabi ko, magigising pa ba ako bukas? Ayoko na matulog nun eh. Kasi baka may pumutok ng ugat sa ulo ko. Sabi ko, magigising pa kaya ako bukas? Lord, kailangan pa po ako ng asawa ko, ng mga anak ko, maliliit pa. Pero nung dinasal-dasal lang namin talaga, after 17 days, nagising ako, wala nang masakit sa akin. Wow. Can you imagine that? Prayer is the answer talaga, no? Definitely. Hindi naman alam ng mga tao sa Pilipinas kung ano yung pinagdadaanan namin. Siyempre, kasi kung mag-post tayo, di ba, dapat parang happy tayo. Pero hindi nila alam yung mga nangyayari sa buhay yung natin. mga struggles natin. Hindi nila alam yun. Yeah. Nagkukwento ako sa kanila, siguro after na, nung natapos na, ganun kami mag-asawa. Hindi namin sinasabi sa kanila pag nandun kami sa problema. Sinasabi namin pag nalagpasan na namin. Wow, ang galing, no? Parang kayo na muna, i-fix niyo muna yon, tapos sa kanya pa sabihin din. Wow, good marriage tip. Hindi kasi lesson learned din yon sa amin at sa kanila. Kumbaga, pwede naming i-share sa kanila kung ano yung pinagdaanan namin at ano natutunan namin at the same time. And on top of that, like, you have struggles being a mom, being like a housewife, and being a daughter, no? You also run, or you're the face of Kamay ng Pag-asa, which is a charity in the Philippines. And they are helping like sick people, right? Yeah. So, ano po yung parang nag-udyok sa'yo na parang, I have to start my charity? Honestly, hindi kasi ako kasi personally, hindi naman ako laking mayaman. So, na-realize ko na nakatapos kaming 5 magkakapatid dahil sa magulang namin, at the same time, dahil sa mga taong ginamit ni God bilang kamay ng pag-asa para makatapos kami. Alam mo, struggle talaga yung mga panahon na yon kasi tatay ko lang yung nagtatrabaho. Ang trabaho niya, pintor siya ng mga bahay. Tapos, inatake pa siya bago ako mag-graduate ng college. So, yung ate ko yung sumalo. Sa amin, 5 kami nag-aaral. 4 kami nag-aaral. Ate ko, kakasimula niya pa lang. Tapos may sakit tatay ko na mild stroke, yung nanay ko. Imaginein mo yung paano yung finances namin noon. Mga panahon pa ng thesis yun, di ba? Paano yun? Pero lahat yun nalagpasan namin kasi tinulungan kami ng mga taong ginamit ni God para maging instrument niya para malagpasan namin yun. Oh, kaya yun yung name. Yeah. Parang yun yung way ko na mag-payback. Kasi yun yung, may mga taong ginamit siya. Gusto ko ako rin, dahil meron na akong tsansa na makabawi. Wow. So, nag-start ako ng 2013, December 21. Honestly, hesitant akong humingi ng mga donation. Kasi nga, natatakot ako na syempre may mga tumanggi na baka may mga hindi magbigay or what. Hindi mo rin naman kasi pwedeng pilitin. So, nung December 21, 2013, na nag-start yung Kamay ng Pag-asa, ako, tapos minessage ko yung kaibigan ko. Minessage ko yung kaibigan namin na taga Baseco, Manila. Yun ang una naming recipient. 100 indigent kids. Hindi pa si kids. Sa indigent kids muna kami. So, 100 indigent kids. Kasi since meron siyang kapatid na pastor, naging madali sa amin makikonnect dun sa Baseco, Manila. Kung familiar ka. Yung isa yun sa depressed area sa Manila. Malapit siya sa Tondo. Okay. So, yun. Sila yung naging una naming recipient noon. Tapos, yung nagsunod-sunod na, nakipag-collab na kami sa PGH, sa Bahay Silungan. Yung Bahay Silungan naman kasi, isa siyang non-profit charity rin, na tumutulong sa mga
sick kids na, yung mga cancer patients na kids. Yung may mga leukemia, yun. So, kinausap ko yung mga teachers ng Araulio High School kung saan ako nagturo. Ah, doon ka nagturo. Oo. So, kinausap ko sila. Sa kanila ako unang humingi ng donation noon. I think that was 2014. Sila nagbibigay ng mga books, ganyan. Tapos, kinausap ko sila kung sino pwedeng mag-volunteer na magturo, pumunta sa bahay silungan. Since nakikipag-collab kami, na magturo para dun sa mga bata. Kasi hindi sila nakakapasok sa school dahil nga may sakit sila, may mga chemo sessions sila. So, pumupunta kami para turuan sila. So, sa budget nyo talaga, yung galing sa inyo, gano'n? Yung una, kahit naman until now, lagi kami may portion na pambigay. Pero dahil nga, honestly nakaka-overwhelm, yung dami ng mga batang lumalaban sa sakit. Sa talagang sabi ko, grabe, ang dami pala nila, hindi sila nauubos. Na ang liit-liit ng katawan nila, pero ganito yung sakit nila. Na kailangan yung guardian nila, pumipila kung saan-saang public hospital, ng madaling araw, doon natutulog para lang makakuha ng blood donation or what. Yun sabi ko, napakarami pala nila. Oo. Kaya wala kaming physical office para lahat sa buong Pilipinas hanggat maaari, kahit pa paano may matulungan kami. Kahit sa parte ng Pilipinas. Oh, ang galing, no? Tapos, yun na, una hesitant akong humingi ng tulong, pero in reality, kailangan kong humingi ng tulong kasi di naman pwedeng sa akin lang. Kumbaga, dahil nga siya kamay ng pag-asa, kailangan ko rin na, kumbaga, ihatakin yung iba na maging kamay ng pag-asa rin. Yung maging way din sila para maging kamay ng pag-asa para dun sa mga nangangailangan na yun. Wow. Yung mga batang Tsaka marami namang tumutulong, di ba? napakarami. Isa ka na dun. Yung Wow. nakaraan, isa ka dun. Doon. Oo, isa ka dun. Alam kong marami ka nang natulungan doon sa charity mo, ma'am, no? Ano po yung, like, sa mga stories nila, ano po yung talagang na-touch ka sa isang storya ng buhay nila? Alam mo, marami. Oo, ano ba to? Kasi meron kaming mga scholar din. May mga existing scholar kami ngayon. Yung isang bagay yung yung may iyak ka kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanila na gusto nilang mag-aral pero kulang silang pambaon. So pag walang tutulong sa kanila, hindi sila makakapasok. Yun. Isa yon kasi nakaka-relate ako. Tapos isa pa, kasi 'di ba meron kami mga sick kids na nasa official list namin ng tutulungan. Isa sa naiyak ako kasi meron kami isang batang namatay na hindi namin natulungan. Namatay Parang na siya. nakaka-guilt, di ba? Or Oo, what? nakaka-guilty yun. Gusto natin tumulong, pero parang hindi natin matutulungan Ng isang lahat. bagsak. Oo. Ng isang Step by bagsak. step, ganun, di ba? Ano yun talaga, parang sinabi sa akin ng mom niya na wala na siya. Tapos, malayo pa siya sa listahan kasi alphabetically. Kasi nasa letter J pa lang kami ngayon eh. So parang Oo, nasa kasi ano, official list eh, oo. So, parang R yung kanyang apelido. Yung may iyak ka talaga kasi parang nasabi mo na hindi mo alam eh, dapat ba inuna mo siya? Syempre, may mga, alam mo yun, hindi, may guilt ka, pero alam mo na siguro yun din yung way ni God para matapos na rin yung paghihirap ng bata. Ganun. You might feel guilty, pero the Lord sees na you're helping each one. And as much as we want to help people, parang hindi natin kaya lahat eh. Kailangan talaga natin ng mga ibang kamay, which is in your charity, right? Na parang siguro, ano din, like, realization din na kahit gusto nating tumulong, meron ding time na parang, yun na yung time niya talaga. Saka, na-realize ko din kasi, katulad ngayon, nasa Amerika ako, hindi naman ako pwedeng pumunta ng Pilipinas para talagang, kunwari, di ba, continuous pa rin yung mga events namin, yung pagtulong namin. Dahil, nandito ako, yung mga tao na nandun sa Pilipinas, sila yung kumikilos para dun, kumbaga hindi siya ako lang. Sila talaga yun. Yung mga co-teachers ko noon, yung mga kaibigan ko, sila yung kumikilos na, uy, may event tayo ngayon ha, ganyan, kailangan ko ng tulong. Muna hindi sila nanghihingi ng kapalit.
Alam mo yun? Na napaka-thankful ko dun sa mga tao na yun talaga. Kasi hindi naman magagawa yung mga event namin itong mga nakaraang taon, mga nakaraang araw, kung di din dahil sa kanila. Kasi nandito ako, wala naman ako magagawa kung di dahil sa kanila eh. Pero hindi din mangyayari yung mga ginagawa nila kung wala yung vision mo. Siguro ikaw talaga yung binigyan ni Lord ng brain na gumawa ng ganong charity, right? Kasi kung walang ganon, parang hindi natin malalaman yung mga ganyang mga charity. Like, there are a lot of kids na parang may leukemia, Sobra. ganon, di ba? Napakarami. Wow, talaga. At saka, I know na very blessed talaga si Ma'am Cherry. As in, super. Thank Kaya you, nga, Lord. kaya nga kami ni Ma'am Casey, shout Ma'am Casey, sinasabi namin na ang galing ni Ma'am Cherry, no? Kana siya talaga yung parang idol natin na maging, Taray. ganon tayo, soon, ganon, sana ganon tayo. Kaya ganon, parang ang dami nag-idolize sa iyo, Ma'am Cherry, Ay, salamat. talaga. Tsaka, napaka-humble niya. I can tell everyone. Salamat. Oo, talaga. Ano eh, pwede kasing kunin sa atin ni God kung ano yung meron tayo eh. Laging ganun yun. Oo. So, give and take. Di ba? Tsaka yung charity mo, ma'am, marami ding hamon, di ba? Sobra. Sa'yo. Can you name one? Yun nga, yung pagdating, kunwari pag may mga event, yung kung mapoprovide mo ba yung pangangailangan ng mga bata, kung magiging sapat ba yung tulong na maibibigay mo. Ganon. Pero kasi na-realize ko na yung tulong kasi hindi lang siya when it comes to financially assistance, mas mahalaga pa rin talaga yung prayers sa kanila. Napakahalaga nun. Kasi pag nagdasal tayo para sa kanila, kusang pumapasok yung tulong. Katulad niya, di ba, nagbigay ka. Yung mga tao dito, yung mga kaibigan namin, dito nagbibigay sila. Kahit isang beses ko lang sila message na may event tayong ganito ah. May mga struggle, oo, pero nalalagpasan talaga siya eh. Nalalagpasan talaga siya. Basta i-touch lang ni Lord yung heart ng mga tao din. No? Oo. Kaya, if you have like extra, you give to those who are in need, di ba? Kaya sobra-sobra kong na-appreciate yung mga tao talagang tumutulong. As in, sobra yun. Lagi ko sila, katulad ikaw, lagi ko kayong pinagdadasal Wow, talaga. thank you po. Kasi, katulad niyan, di ba na nagbigay ka, ilang bata yung nabigyan ng financial aid at nakabili ng gamot. Oo. Oh, naiiyak na siya. Oh my God. Sabi ko, kailangan ko ng tissue. Oh my gosh. Oo. Talagang makikita mo talaga sa heart ni Ma'am Cherry na talagang tunay siya. Like, hindi siya gumagawa ng ganun just because gusto niya ng something else. Oo. Hindi ko ma-imagine kasi yung mga tao, di ba, for example, like, yung sa Pilipinas, yung mga politics, di ba, parang gumagawa sila ng ganun kasi gusto nila ng something else. Di ba, ang daming mga issue na. Pero, si Ma'am Cherry talagang, wala siyang nakukuha doon na, like, kusang loob niya talaga. Tsaka naiiyak siya ngayon. Oh my God. Honestly, may nakukuha ko dun. Iba kasi yung pakiramdam. Happiness. Oo. Fulfilled ka talaga. Yung parang nadadagdagan yung buhay mo. Oo. Iba yung pakiramdam eh. Lalo na Nadagdag sa'yo. ko man. Kasi nga sa akin, kung for example, tumutulong ako ng ibang tao, parang maganda yung sa feeling mo. Parang ang happy mo, di ba? Light masarap. ng feeling mo. Lalo na sa'yo, ang dami. Lalo na Tsaka in need pa. pag may mag-update na guardian, ma'am, nakabili, pipicturan, isa-send sa iyo. Ma'am, nakabili na kami ng gamot, ganyan. Tapos, may pagkain na si Warrior namin. Warriors kasi ang tawag namin dun sa mga sick kids. May pagkain na si Warrior namin, ma'am. Alam mo yun, na, kumbaga yung 1,000 pesos na nabigyan yung dalawang bata na tag 500. Yung 500 na yun, para sa ibang tao, maliit yun eh. Pero para dun sa batang yun, na may sakit, na kailangan ng gamot, buhay niya yun. Kumbaga ano yun, dagdag yun sa, linya ng buhay niya. Yun. Oh, Cherry. Oh my God, sorry. It's okay. Parang ang happy, nakaka-inspire sa mga people na you give, no? Kasi binibigyan tayo ni Lord ng blessing because for a reason na parang you give also to people na who are in need, not only for yourself, pero to the people na you love. Tapos, ang iba sa extra naman, di ba? Tsaka, on top of that, ma'am, parang, di ba, may charity ka, gano'n. How do you balance yung family time mo bilang isang housewife to being a mom to three kids, di ba? Paano mo yun nababalance? Siguro nakatulong yung pagiging teacher ko. Kasi di ba sanay tayo sa time management. Sanay tayo na ito yung oras gagawin ko lesson plan ko, ganyan. Saka time conscious kasi talaga ako. No.
kailangan pag ganitong oras, time ko with my family, ganyan. Tapos pag uwi niyo yung husband ko, dun ko haharapin. Kasi may magbabantay na sa kids ko. So dun ko naharapin yung kakausapin ko na yung mga nasa Pilipinas, ganyan, may kailangan tayong gawin, kailangan natin puntahan si ganyan, ganun. Wow, so time Yun. management. Time management. Oo. Sanay tayong mga Oo, mga teacher teachers nun. dyan. At saka planning, di ba? Oo, planning. Sanay tayo dyan. Ano po yung mga message mo sa lahat? Ngayon pa dumating ang tissue. Wala na. Salamat. Salamat, Tony Gonzaga. Tony Gonzaga talaga. Ano po yung message niyo, ma'am, sa mga tao na may mga extra muna? Yung mga may extra. Ano po yung message niyo sa mga people na handang tumulong? Nasa Catholic school ako ng 2 years, di ba? Kung familiar ka sa Pondo ng Pinoy, pinanghawakan ko yung tagline doon na no one is too rich as if nothing to receive and no one is too poor as if nothing to give. Yung kumbaga, hindi mo man mabigay yung financial na pangangailangan ng isang tao, pwede ka namang maging kamay ng pag-asa through prayers. Through support. Yeah, diba? through support. Moral support. Pwede ka mag-volunteer, di ba? Hindi mo kailangang magbigay lagi ng pera. Wow. Yung prayers talaga. And God will provide. Din Yeah, naman. God will provide. Ano po yung Lagi. message mo sa lahat ng mga bata na nahihirapan ngayon, lalo na sa yung charity? Ano po yung message mo sa kanila? Yung mga Or sa mga warriors. parents nila? Yung sa mga, una muna, yung sa mga guardian nila. Alam mo, saludo ako dun sa mga guardian nila. Lalo na yung mga parents na may sakit yung anak mo. Kasi ako nga personally, pag may fever lang yung anak ko, hindi na ako natutulog eh. Tataranta ka na. Natataranta na ako, kinakapa ko na yun sa gabi. What more pa kung yung anak mo may leukemia? Yung anak mo merong hydrocephalus o iba-iba pang sakit, di ba? Kumbaga, saludo ako dun sa mga magulang na yon, sa mga guardian Ang na yon. tatag nila. Kasi ang tatag nila. Kumbaga, matatag na ako, pero mas matatag sila. Oo. Kasi nakikita mo yung ang sakit sa magulang na makita na yung anak mo nahihirapan. Sobrang sakit nun. Yun, kaya saludo po ako sa mga guardian ng Kamay ng Pag-asa, yung mga warriors po namin. Para naman po dun sa mga warriors, sana isama natin sila sa mga dasal natin. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, kahit na sa murang edad nila, kay Elise at Eliana, lagi ko silang nire-remind araw-araw na pag gumigising kami kada araw, lagi kong sinasabi talaga, ng hindi lang thinking out loud na thank you Lord God for the gift of life and for the blessing of today. Sinasabi ko yun na naririnig nila. Sabi ko kasi sa asawa ko pati sa mga anak ko na yung pagising natin sa umaga na yun ang blessing natin na unang-unang natatanggap kay God pero nakakaligtaan ng marami sa atin. Tapos lagi ko nire-remind yung mga anak ko lalo na pag kunwari tinatamad silang pumasok sa school, kumain, kumilos, sinasabi ko na may mga bata na gustong pumasok sa school pero hindi nila magawa kasi may sakit sila. May mga bata na walang mommy at daddy. May mga bata, gusto ko kasi na mula sa Kamay ng Pag-asa rin, din sa mga warriors namin, ma-realize din ng mga anak ko kung ano yung mga bagay na meron sila na kailangan nilang dapat ipagpasalamat. Saka gusto ko rin na ma-realize nila na may mga bata na kailangan din ng prayers, na kailangan din namin ipagdasal. And I know na lalaki silang mga mababait like you. Kaya ma'am. pinagdadasal ko yun. Lahat Oo. ng parents pinagdadasal yun. Very calm yung mga anak niya knowing na, Salamat. 'di ba, dito lumaki, Yeah. pero makita mo talaga na napakakalma ng mga anak niya. Oo. Sana tuloy-tuloy. Shout out 3 kids. Salamat. Meron po ba kayong mga shout out? Siyempre, unang-una sa aking asawa na hinatid ako dito na alam mo, napaka-thankful ko talaga sa asawa ko. Hindi ako magsasawang magpasalamat kay God dahil sa asawa ko, sa mga anak ko, kay Elise, Eliana, Ilay, sa Kamay ng Pag-asa, sa lahat ng mga volunteers, mga co-teachers ko noon sa Araulio High School, sa mga kaibigan ko na walang sawang nag-volunteer, na one text away yon kahit nandito ako at nasa Pilipinas sila at may trabaho sila doon. Pag sinabi ko na kailangan yung bumili ng ganito, kailangan yung pumunta sa PGH at mag-donate ng ganito, pupunta agad sila. Thank you so much sa department head ko noon sa Araulio High School, kay Ma'am Maita Camilon, sa mga kaibigan ko, kay Ma'am Sharon Fabula, Catherine Matarlo, kay Joanna Batan, Jamie, sa lahat ng tumutulong sa Kamay ng Pag-asa.
Sa mga guardian, ng mga warriors, sa lahat ng warriors, lagi namin kayong ipagdadasal at naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas para magpatuloy pa sa laban ng buhay. Maraming Thank you so much for joining us today. I hope na maging way din tayo ni God na tumulong sa ibang tao kasi alam naman natin sa story ngayon na meron tayong one person na naging vision at saka instrument ni God. And I hope you will also be an instrument to God to help others. Shout out to all my followers, to Budoy TV, at ang iyang mga drop diha sa Lapu-Lapu City. And also, please follow, like, and share my page so that you will have some surprises next time. See you in our next Shakaan!